Start muna tayo kay DXY. So, dito muna tayo kay daily. So, dito sa daily naman talaga ako nagsisimula. Pwede rin naman tayo mag monthly, pero masyado na kasi ito matagal. Weekly, pero dito tayo sa daily. Since intraday din naman madalas kong trade or swing, daily tayo. So, dito kay daily, ang na-wipe niya na yung last swing natin. Itong ano. So, ito yung nangyari ng mga past days. Diba, na-wipe niya to? Tawagin natin tong sell side liquidities. Then, unti-unti na siyang umaangat for pullback. Pero kung makikita nyo kay daily, downtrend pa rin siya. So, yung downtrend pa rin yan. And then, but since nagkaroon na siya dito ng impulse na pagbaba, unti-unti siya nagkakaroon ng pullback. And then, meron na tayo ditong market shift structure. Kung consider ko na to as market shift structure or change of character kung tawagin nila, kasi nag-close above this line. So, nagkaroon pa nga to dito ng rally. Kumbaga, nagkaroon ng buy and sell dito, pero talagang binutas niya pa to para magkaroon ng candle close body dito. And then, ayan, tuloy-tuloy yung pag-akyat niya. Ngayon, ina-expect ko na ngayon, magiging bullish tayo hanggang dito sa area na to. Gusto ko mabasag niya to. Once na mabasag niya yan, itong buy side liquidities na to, magkakaroon yan dito ng pag-angat. Then, pagka-take out dito ng mga naka-short, tapos bababa for pullback. So, hindi to basta-basta aangat mga lods hanggat walang pullback na nangyayari. So, ang ina-expect ko niya, kunin niya itong buy side liquidities na to, then bumaba, then umangat. So, kasi sa daily natin, meron ng change of character, pwede magkaroon ng ganyan, then umangat. So, ano yung target niya? Kung titingnan natin yung weekly, meron ditong naiwan na FVG, malaki. Ito yung possible target niya. Then, dyan maglalaro yung price. Then, dito natin makikita kung bababa ba talaga or aangat. Bababa pa si DXY or aangat na siya. Kasi meron pa dito naiwan na mga orders. Pero, kailan pa to? November 7, 2022. So, medyo matagal yan. Kumbaga, yung mga naka-short dito, profit pa rin sila hanggang dito. Pero, at this area lang talaga yung pinaka nakikita ko na babalikan niya. Then, pagka angat niya dyan, tsaka siya magkakaroon ng maglalaro yung price, pwedeng bumaba. Or, since dito yung maglalaro yung price, pwedeng umangat to. Let's see. Pero, matagal-tagal pa yung mga lods since daily naman yan. Pag may question kayo mga lods, ilagay nyo lang then titingnan at sagutin natin yan. Then, yun yung possible itong weekly FVG na yan. Ngayon, kung bababa tayo ng 4 hours, sa 4 hours, bullish pa siya. Sa 4 hours pa, meron na ako nakita dito yung change of shift. Nagkaroon dito ng shift. Sinabi ko na nilagay ko to sa sa Discord natin sa private. So, dito, ito yung niya, yung last highs. Then, nagkaroon dito ng market shift structure. So, ina-expect ko, since gusto ko makuha talaga to para tuloy-tuloy yung pagbaba. Kasi tingnan mo, itong area na to. Feeling ko, inducement lang to Inducement lang yung area na yan. Kasi nagkaroon ng market shift structure sa 4 hours. Pero, kita mo, umaangat siya unti-unti. So, mas maganda sana, mas malakas yung probability na bumagsak siya once na matap nitong buy side liquidities na to or kunin niya tong buy side liquidities na to. So dito tayo na fake out kasi although nag-close yung body candle na to sa 4 hours pero hindi nagtuloy-tuloy, biglang umangat to. So maganda sana kung nag-close ng 50% pero sana kahit man lang umabot dito para tas tsaka siya umangat para masabi natin magda-downtrend na siya. Pero I guess
this area, dito ako mag-short kung sakaling pumunta dito. Hindi na ako mag-short dito sa area na to kasi alanganin pwede pa niya kunin na to. Pero hindi ko tinitrade yung hindi XY mga loads sa 40A lang to. SMT ko lang to ang tinitrade ko lang talaga ng mga pairs is tong mga Euro, GGU, USD, GPY, tsaka yung gold. Yun lang talaga yung ko, tinitrade ko. And then, so, baba tayo ng 1 hour pa. So, sa 1 hour, ayan, nakita natin yung downtrend dito. Maraming na-induce dito kasi akala nila bababa na yung market, pero sa higher time frame, meron pa talaga ditong buy-side liquidities na kukunin. So, sa 1 hour, ayan, naging bullish na siya. Bullish na yung 1 hour natin. Ayan, meron na siya ditong market shift structure pataas. Burahin ko lang to. Kasi ito yung last lows niya. Last lows, bumaba. Nagkaroon ng shift market structure. So, ayan, nagtutuloy-tuloy siya pa akyat. So, sa daily natin, meron tayong market shift structure. Itong daily natin, nag-market shift structure. Pero, wala pa tayong sign of weakness na nakikita or para magkaroon siya ng pullback. And then, siguro ito, paulit-ulit na ako. Pero, ito, I think this one, kukunin niya muna tong buy-side liquidities na to. So, yun yung nakikita ko kay DXY. Then, try natin kay Euro. Burahin ko lang yung previous drawing. So, daily tayo kay Euro. Check muna natin yung daily. Yung daily natin kay Euro, ito. Tingnan natin si Euro. Bullish pa siya. Pero may minor na break dito. Ay, nagkaroon na siya ng break of structure dito or market shift structure. Kasi ito yung highs, higher high, higher low, higher highs. Then bumaba. Then possible bumaba. Wala akong nakikitang pwedeng pag-retracean neto ni Euro. Maliban dito sa kunin niya tong sell side liquidities na to. Pero nakuha niya na to. Since si DXY pataas pa, I guess bababa pa to dito. Bababa pa to para kunin tong sell side liquidities na to. So, SMT lang kinukuha ko kay DXY. To market shift structure na dito. Ito minor lang to. Masasabi ko to minor kasi ito yung pinaka major swing niya Itong major swing. So, pero daily to. So, medyo matagal-tagal yan. And then, baba tayo sa 4 hours. Sa 4 hours naman, downtrend. Downtrend tayo. Pwedeng kunin niya ito. So, I guess, kinuha na nga ba? Ayan, di pa. Pwedeng kunin niya muna to. Then, mag-pullback pataas, tsaka bumaba pa ulit. So, dito sa 4 hours, pwedeng kunin niya muna to. Then, magkaroon ng consolidation. Kunin niya to pataas. Itong OB na to. Then, maglaro yung price dyan. Then, pwede siyang bumaba. So, hanggat hindi pa nakukuha ni DXY yung buy-side liquidities, I guess, magiging bearish pa rin yung TA natin kay Euro. So, baba pa tayo sa 1 hour. Sa 1 hour, kikita natin ito. So, halos ganun din, wala rin gaano pinagkaiba. Mas maganda kasi kung magti-TA kayo sa mas mababang time frame. Hindi nyo makikita yung maayos yung swing Kaya, mas maganda mag-TA kayo sa higher time frame. Then, mag-execute lang kayo sa lower time frame para
para para maganda yung risk reward ratio natin. Ayan. Then sa GU naman tayo. Burahin ko lang ulit. Then sa GU, etong mga tinitiay ko itong mga loads yung wait lang mute ko lang muna loads kasi medyo hindi ko maano. Ayun, so si GU, ayun, halos parehas lang din siya kay EU. So yung sa hindi nakakaalam, no, si DXY, kung ano yung galaw ni DXY, halimbawa bullish si DXY, si Euro naman or yung mga non-correlated pairs niya, like kung ano yung nauuna, no, yung halimbawa GBP, USD, once na nasa likod si USD, yun yung nagiging non-correlated. Pero yung mga unang pairs like USD, JPY, USD CAD, yun yung kaparehas ng galaw ni DXY. So yun lang yung tip natin. Pero dito kay kay GU, bullish tayo sa daily. Bullish tayo sa daily, pero ito hindi pa gaano nag-close yung candle, pero sobrang liit. I guess kunin niya to. Then saan siya possible mag-react? Wala rin possible mag-react kasi etong mga gantong OB, hindi ako tiwala sa mga gantong OB na posibleng i-respect niya. So since ayun nga, katulad lang ni Euro, pwedeng kunin niya tong last swings na to, then umakyat ng konti for pullback, then bumaba pa siya. So medyo ito kay GU medyo malayo, malayo yung pinaka higher time frame swing niya. Pero itong unang swing niya ay na taken out na. So let's see. Pero I guess bababa pa to. Bababa pa to hanggang dito. Then dito maglalaro yung price. Mas maganda kung maglolong kayo, ma-taken out muna to. Pero kung maglolong kayo, siguro mga short term lang. Huwag niyo masyadong habaan yung TP area nyo. Para hindi rin kayo hindi masyadong aggressive. Profit is profit. Then kay gold. Ito si gold, medyo naiiba yung galaw nito last few weeks, no? Tingnan natin yung gold. Si gold is bullish pa rin. Bullish pa rin siya, no? Itong area na to. Bullish to. So, itong nangyayari na to, pullback lang to. Kasi, ayan, impulsive yung pag-angat. Pero ito, nagkakaroon na siya ng retracement pababa. So, marami pa naiwan na FVG dito kay gold, kaya talagang bumababa pa talaga siya ito. Gaya nito, sa daily, meron dito. Pero kung yan, pwedeng bumaba muna yan dito. Yan, pwedeng bumaba dyan, then maglaro yung price. Ito, may sariling galaw to si gold Hindi siya sumusunod kay DXY, kaya minsan nakikita nyo bakit umaakit si DXY tapos si gold bumababa. So may sarili siyang volatility kung ano yung gusto nyong galaw. Hindi siya naka-base or hindi siya naka-SMT sa mga ibang mga pairs. Kaya kung magti-TA kayo dito at naka-base kayo sa SMT ni DXY, so medyo hindi ganun ka parehas. So then check natin yung 4 hours. Kita niyo ito. Isa pa to sa hindi ako masyado nag-trade kay gold kasi tingnan niyo to. Ayan, nagkaroon siya dito ng mga up and down movement. Up and down ito. Pero kung titingnan niyo ito sa mga lower time frame, ang ganda ng swing na to. Higher lower lows, lower high, lower lows. Pero hindi ko alam kung maganda ba talaga yung pinakita niya. So ayan, medyo maganda naman, no. Hindi lang ako nag-trade talaga ng gold last
2 weeks kasi hindi ko gusto yung price action. Pero kung titingnan nyo tong kung titingnan nyo tong mga dito siya, sabihin natin dito muna magsimula, lower lows, lower high, lower lows. Mali. Ito yung lower highs, lower low, lower highs, lower low, lower highs. Hindi niya na-taken out, wala na-taken out ng mga ng mga previous. So kung nakita niyo to last siguro mga ang magandang entry nito mga OB lang. Halimbawa ito OB dito, targetin mo yung OB dito, then stop loss ka dito, then take profit ka sa last swing. Ganun din sa nangyari. Pero hindi ko to trade. Hindi ko gusto yung price action gold. And then nung ito nagkaroon na siya dito ng pagka-bullish dito sa area na to. Yan, so medyo bullish na siya ngayon, pero I think sa hanggang saan lang ako kunin niya. Hanapin natin yung wala maayos, no? Ito mga lods, yung pag-TTA ko na to, live, ngayon lang mismo ako nag-TTA na to, kaya medyo tinitingnan ko isa-isa yung mga time frame kung paano ako mag-TA. So, nag-TTA kasi ako from daily pababa, daily 4 hours, 1 hour, then 30 minutes hanggang sa then kung gusto mo papasok ng intraday. Kung intraday setup ka naman, sa 1 hour ako tumitingin, pero naka-base pa rin sa movement ng naka-base pa rin sa higher time frame. So ito si gold, kung bababa tayo na mas lower time frame, check natin, meron, wala pa. So bullish pa rin ako dito kay gold. Kasi ito yung isa pa sa inducement na kung bakit. Unang-una ito. Kung bakit hindi ko trade. Unang-una, na-top niya to. Pero kung titingnan niyo sa 1 hour, nakuha niya tong buy side liquidities na to. Pero ano nangyari? After na makuha, yung candle nag-close, pero nagkaroon ng sunod na bearish na candle. So, ang tawag dito is, ano bang tawag dito sa candle? Sa Japanese candle pattern na to. Engulfing ba yun? Basta yun, engulfing, or not sure, kung hindi kasi ako masyadong familiar sa mga term, pero yung mga gantong candles, wala akong tiwala na aangat to, kasi although magkaroon ng break of structure, nag-close yung candle, pero kita mo yung sunod na candle bumaba. Tapos tingnan nyo dito, na taken out tong last swing lows, pero ano nangyari, itong mga swing mga wicks na to, hindi na naman nag-close. So hindi mo alam kung saan papunta yung market nito ni gold. So dito yung maglalaro, ito yung range niya. Ito yung magiging range niya, pwedeng maglaro yan dito. Pwedeng dito maglaro yan, maganyan. Pero wala pang direction talaga kung saan siya pupunta. So I think this etong Monday magiging consolidation yan, since Monday talaga consolidation day, then Tuesday magkaroon ng movement, then hanggang sa mga susunod na araw. And then last natin is yung USD GPY. So si USD GPY, ito may maayos akong trade na ito last week. Dito ako pakita ko na lang yung trade ko, paano ko in-execute yon. Saan ba yun? USD GPY. So intraday setup yun. Ayun, ito pala yun. Dito yun. I think dito ako nag-execute nun. So bar replay natin. And so okay, ni-replay ko lang. So dito, check muna tayo sa daily. Daily ba yun? 4 hours. Daily. Ayun, daily nga. Etong daily kasi na to, kung makikita nyo dito kay UJ or USD GPY, itong daily na to, ito yung trade ko last week. Then ito, may OB dito siya. Itong OB na to, ito yung ni-respect niya. Then kung bababa ako ng 1 hour,
So, tag ko lang to as OB para hindi nakakalito. Then, dito naglaro yung price niya. Ayan. Nagkaroon siya dito ng big up move. Then, na-taken out niya tong last swing high. Last swing high. So, ayan. Mark na lang natin yan as buy side liquidities. And then, pagka taken out niya dito, nagkaroon pa ng movement dito na pag-akyat. So, masasabi mo to as break of structure or tuloy-tuloy na up movement. Pero, nangyari, nung pagkakuha niya dito, bigla siyang bumaba. So, itong last swing lows, ito yung last swing lows, no? Ito yung last swing lows, nagkaroon siya ng market shift structure. Ganto mga lods yung gusto kong high probability ko na market shift structure. Yung gantong displacement, napakahabang displacement. Ganto ang gusto kong nakikita para ma-consider ko siya as valid market shift structure. Kasi ayan kita mo, ang haba ng candles na yan. Then almost 100% yung candles na nag-close. Then anong hinintay ko dito? Etong pullback. So nakita ko to, etong malaking FVG na to. Malaking FVG na yan. FVG na yan. So ina-expect ko siya dyan na maglaro yung price. Then bumaba pa ako ng 5 minutes, sana hindi Ayun, bumaba pa ako ng 5 minutes dito. Hinintay ko, usually kasi pag intraday setup ako, nagtitrade ako may oras lang ako nang titrade. So, gusto ko mag-trade ng 5 ako naghahanap ng 5 PM sa Pilipinas ako naghahanap ng trade. So, i-plot ko lang muna tong yung intraday setup natin. So, yeah. So, dito. So, 5 minutes ako naghahanap dito. So, itong FVG na yan, hihintay ko siya magkaroon ng market shift structure sa 5 minutes. So, kung ipi-play ko to, eto. Dito ba yun? Dito yun. Eto. Wait lang So, dito ako, I think dito ako nag-ano lang. Anong araw ba ako nag-trade? Wait lang hinahanap ko eh. Ito na lang. Ito yung actual chart ko. Ayun, ito. Ito. Ayan ito yung kanina, ito yung kaninang 1 hour. Ito yung 1 hour na FVG na yon. Then ito. Anong oras to? Nung nakita ko. 17:15. So 5. So 5 nung 5 PM, hinintay ko to magkaroon ng market shift structure dito. Then yung ko? Dito kasi ito, meron kasing OB dito sa 3 minutes. Pero pag binaba ko to, mawawala na to eh. Try natin. O nawawala, di ba? Ayan, ito. Ito mas clearer. So, itong OB na to, yan yung pinuntahan niya. So, ayan, nakita nyo, ang ganda ng displacement dito. Nagkaroon na-close yung body, then umangat. Then, ang target ko niyan, Asian low lang. So, itong Asian low. So, nung pumunta dito, 1 hour FVG, bumaba ako ng 5 minutes. Naghanap ako ng market shift structure, then wait for pullback dito sa mga OB, then yan stop loss ko above this one. Then, ang target ko, ayan,
nag-TP hit ako dito. So isa lang ang na-trade ko ata, dalawa. Dalawa lang ang na-trade ko noon pero yung isa na talo ako sa GU yun, pero hindi ko binura ko na yun. Ito lang pinakita ko kung paano ko to sinetup. Usually intraday setup, naghahanap ako niyan 5 PM or before mag 5 PM naghahanap na ako ng possible entry. Kasi bakit 5 PM? Kasi usually pag Asian session mga lods, diyan tinitaken out pa yun, Asian high, Asian low, tinitaken out pa yun ni London, kaya mas maganda kung pag close ng Asian session or pag close kasi ng Asian session is 5 PM. So diyan na umaarangkada si London, kinukuha na niya yung mga liquidities ni Asian, which is yung mga highs and lows din. Ang mga target, ayan, katulad niyan, kinuha niya yung Asian dito, Asian high dito, kinuha niya Asian low dito. So bago pa dumating ng New York, I think New York nga ako New York pala kinuha, nakuha na nung pag-open ng New York. So ayun. And then last natin si BTC or si Bitcoin. Si Bitcoin, dami ko naman linya dito. Si Bitcoin, 1 hour. Anong chart to? Andito tayo. Tayo kay Bitcoin. Ito si Bitcoin, once a week lang ako nagkakaroon ng position dito eh. Ito, may setup ako dito kay Bitcoin. Nilagay ko rin to sa Discord. Nandito pa lang siya sa area na yun eh. I-ano ko lang to ha. I-bar replay ko lang to. Sobrahin ko na rin to. So dito nung area na to, Bitcoin daily. Eto, na-taken out niya tong sell side liquidities na to. So successful yung naging trade ko nito, 1:3 RRR. Sell side liquidities na taken out. Then bumaba ako ng 1 hour. Sa Bitcoin, hindi ako nag-aano dito nag-intraday setup kasi magulo ang market ng crypto, hindi pa ganun katulad ng forex. So ayan, sell side liquidities na taken out, then bumaba ako ng 1 hour, then another sell side liquidities na taken out dito. Ayan, mark natin na swept niya yan. So then nagkaroon ng impulsive move, pag-angat, then pagbaba. So saan ako nag-entry dito? Itong OB na to. Yung OB na yan, yan yung entry ko. So nag-long position ako dyan. Let's say dito. Then ang stop loss ko niyan, medyo hinabaan ko. So kinuha kong stop loss niyan, itong linya na to. Ito sa may bandang mga dyan. Then ang target ko is 1:3 lang usually in trade ko talaga eh. Then, ang ginawa ko dito is nag-plot lang ako ng fib. Kung saan talaga. So, 1:3. Okay na ako yan. So, dito. Yan. Ang tagal ito eh. So, na-open yung trade ko nito last week, Thursday. Then, natipihit ako ng kailan ba ito biglang bumulusok pataas. So dito, trigger na yung order ko dyan Ayan, so yung bumaba pa nga siya dyan, then ayan Ayan, bigla siyang bumulusok. Ayan, so nagkaroon ako ng profit dito. So dito kay Bitcoin, matetest yung patience mo dito eh. Kasi once a week lang nagbibigay ito ng maayos na setup, minsan wala pa talaga eh. Kasi kita mo naman, napakahaba ng consolidation na to. Kaya kung nakafocus ka kay crypto, although pwede ka kumita sa intraday dito, pero hindi ako nag-intraday ng crypto. Medyo magulo. Hindi ko pa siya ganun mas gusto ko siya i-trade ng swing. Or hold ko kahit mga ilang weeks. So dito na-trigger ako, dito pa lang yun
Friday, August 25. Then na TP hit ako ng August 29. So 4 days. 4 days to 5 days, mga ganon. So 4 days ko siyang hinold. So ayun lang yung ano ko, yung TA ko. Ayun, si Gold Digger nandito pala, no. Lods, kamusta? Huwag mo na ako from the top, Lods. Naka-record naman na to. Ito talaga si Miguel eh.